I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello everyone, hello people, and hello words Philippine. It's me again guys, Let's Talk Vlog. So mayroon tayong upload videos, update sa inyong lahat. Ay ito guys, ay nagkaroon po ng diskasan. Ika nga si Raul Manuel at saka si Congressman Garin. Tungkol po dito sa isyong martial law. Para ang gustong palabasin, no, sa nakikita ko kay Raul Manuel, gusto niya laging ituturo yung about the martial law sa mga kabataan. Dahil alam po natin guys, karamihan sa mga kabataan na yan, tinuturo na rin sa ng mga magulang nila sa kanila dahil ang martial law hindi masama, no? So para ang dating sa akin, gusto ni Raul Manuel ituturo sa mga kabataan ang martial law ay masama. Yun ang dating alam mo hindi makaka-move on ito kaya walang asensyo kasi walang pagpapatawad. Samantalang tao lang siya, hindi naman siya Diyos, no? Sa kaalaman ng lahat, ang martial law maganda, tahimik, disiplinado. Di ba? Yang mga aktivista lang talaga kasi ang may sakit sa ulo. Lagi nilang ginigiit ang martial law masama, pero actual hindi. Ganyan si Raul Akla Manuel. But anyway guys, panoorin nyo po ang video na ito. Kayo na po ang bahala maghusga at mag-comment sa inaasal nito. Pinagpipilit niya pa talaga yun, no? Buti nga yan, nasupalpal kaya Congressman Garin. Para sa lahat, dapat tanggalin na yan yung pagtuturo about the martial law. Kung ituturo nyo man ang martial law, ituturo nyo sabihin nyo sa mga estudyante, ang martial law mabuti. Hindi masama. Ganun lang kasimple yun. But anyway guys, maraming salamat sa inyong watching and don't forget to likes and hit the button bell para lagi kayong updates. Panoorin po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye bye bye. Babus! Madam Speaker, I'm asking for the report. Madam Speaker, as the sponsor, I have to answer to his question because hindi po pwedeng sabihin hindi ko sinagot, sinasagot nga. But we cannot dictate on our people to follow the narrative. It is there, it is being taught, it is being said. If they are interested or not, then the challenge remains there. Hindi po tayo pwedeng maging diktador na pipilitin natin silang magbigay ng laan ng tiyempo sa topic ng Philippine history in relation to martial law if they so refuse. So maybe our honorable colleague, Madam Speaker, can propose ways on how to entice our people, especially the younger generation. Madam Speaker, my question is not being answered. Nagre-request lang po tayo ng report. For example, sa isang SUC, paano nila na ituturo? Sa ibang mga private schools, paano din natuturo? Yun lang po kasimple ang tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, simple po ang sagot nga. Tinuturo, nandiyan siya sa lahat ng paaralan dahil nasa kurso siya ng readings in Philippine history. Can CHED provide a written report, Madam Speaker? What written report, Madam Speaker, does the distinguished colleague want? Does he want to have a copy of the course, readings in Philippine history, including of what is narrated there? Or what report does he want? Because if the report does he want is how many students are well aware of this, then we have to conduct a survey. And the government cannot spend money on that, Madam Speaker. I'm not asking for that. I wanna know, for example, sa ating mga SUCs, ilan ba talaga ang nagtuturo at how long yung time na inaalat nila para ituro yan. Sa mga private schools natin, ilan din yung nagtuturo, gaano katagal tinuturo. Ganon po kalinaw ang ating request. Madam Speaker, distinguished colleague, malinaw nga ang sagot. Lahat na nagte-take ng course ng readings in Philippine history, tinuturo yun kasi ando dun yun nakatawa. How long do those schools teach the topic, Madam Speaker? Madam Speaker, distinguished colleague, that is a course. So if we are going to go one by one and ask each teacher, ilang oras or ilang minuto yes, we have to, Madam Speaker. That is part of our job to monitor how subjects Madam are being taught. Speaker, distinguished colleague, I'm really sorry. Pero sa napakarami ng kailangan ng ating mga estudyante para makapag-aral, we cannot just let our CHED officers go and monitor every school and be a timekeeper
kung ilang oras pinag-uusapan ang martial law. Speaker, why is because we have CHED to teach them, evading Madam from Speaker. doing its job? Ang simple lang po ng tanong, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished colleague, pasensya na po. Pero ilang beses ko na po sinasagot, yes, tinuturo, yes, ini-implement. Madam Speaker, But tanong po natin yung oras academic ng pagtuturo. freedom Bakit po hindi academic yun na freedom. kayang magawa ng Commission on Higher Education? Madam Speaker, And Madam Speaker, ang pagtuturo po, hindi naman po yan pagdidikta. Again, ang mga kabataan po marunong mag-isip, hindi po kami kailangan diktahan. Ang kailangan po namin maayos na pagtuturo. Majority Leader, I move that we suspend the session for a few minutes. session suspended. Thank you, Madam Speaker. Just to wrap up the topic where we left off kanina sa interpellation natin on the Commission on Higher Education, we reiterate, Madam Speaker, na standing ang ating data request. At kung hindi ito maibibigay ng CHED, kahit minimal compliance na nga lang, that speaks volumes about how it does its part in the law mandating martial law education. Jesus Maria. Hindi po ibig sabihin na kapag hindi Ito agad talaga si Raul nakitaan Manuel ng nagmumukhang pagkahilig ng martial kabataan sa isang subject, ay hindi na ito ituturo. Halimbawa po, hindi pahilig ng maraming kabataan ang math at tingin nila hindi nila ito magagamit, yung mga equations, XYZ, kapag gumraduate sila. Pero hindi gusto po mo, yan martial law lang dahilan ituturo. para hindi natin ituro Hindi, ang math. wag ng math. Ituro po ganun. natin ng maayos ang mga subject Si Raul dahil din kailangan talaga natin to. ito. Ang pagtuturo ng katotohanan at kasaysayan ay hindi po pagdidikta. Hindi dapat ginagamit ng CHED ang academic freedom para ikubli ang state-sponsored disinformation Feeling magaling at pagpapabaya sa mandato nito. When it comes to the human rights violations, victims recognition and reparation law na tiyaking na ituturo ng maayos ang martial law. On my next topic, Madam Speaker,